Hello guys, so welcome to my channel. So today, meron tayong bagong air gun. Excited ako dito. Kasi ito yung aking unang PCP na air pistol. Tara, buksan natin. Kung nanonood si YouTube nito, nothing is for sale in this post. I'm not promoting any air guns. I'm not promoting any air gun shops. Ano lang to, show and tell video lang. So tara, buksan natin. Okay, let's open it up. I'm doing an unboxing to show people what's included when you buy one of these. And what does it look like? Here you go. Oh, okay. Haha. Hatsan Jet 1 in 22 700 fps, 15 foot-pound of energy, and this is a PCP air pistol. So what's inside? The actual air pistol, Hatsan Jet 1. Wow, it's so small. Like I said, what's included? Nothing here. Safety card for PCP air rifles. Good thing this is a PCP air pistol. This is the Jet 1. This is the Jet 2. I chose the Jet 1, and I'll tell you why later. So what's in? I'm looking for the adapter for the moderator. There you go. 2 magazines. Yay. And yes, it's included. It's included. This is what I'm looking for. Adapter for the moderator or suppressor. Single shot tray for a 22 pellet pistol. What is this? Okay, just a tool. And for the field probe, I think this is a field probe adapter. And spare O-rings. All right, I'm excited for this. Okay, let's fill it up. Remove this cover. Just take it out. And here's my foot pump. Quick connect. Okay, initial pressure is 0. Let's see how many pumps. Close the valve. Yeah. Okay, here we go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 pumps, same direction. Oh, we're on the green. 30 pumps on the green. Okay, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 pumps. Oh, 50 pumps. We're at max pressure. Okay, 50 pumps. Okay guys, dito tayo sa labas, no? Medyo gumagabi na. Kailangan natin matapos ng testing.
Nag-research na ako ahead of time. Alam ko maingay itong hot sun kasi nga may cliche, no? So bumili ako ng moderator or suppressor. Yan, 3D printed lang yan. So hopefully hindi tayo maka-istorbo kasi yung neighbor natin nagmumow ng grass alas 6 ng gabi. Anyway, so gagamitin natin RWS Superpoint. Titirahin natin yung spray can. Papakita ko sa inyo mamaya, no? Tingnan natin yung penetration niya kung true and true. Okay guys, first shot, we'll do single loading first. Here we go. Fairly quiet. Okay guys, no, tahimik yung barrel with the moderator. Na daplisan ko lang yung lata. So kailangan ko bumalik muna sa paper. Tingnan natin yung impact niya. Okay, shooting paper. Let's see. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Ha! I am shooting high. Super high. Super high. Let's try the rear sight because it came with two sights. So I was using this. Let's use this. Huh. My hands are so big. Okay, here we go. Okay, let's see. Okay, second shot with the rear sight. I'm still shooting high. Huh. Huh. Okay guys, bigyan ko lang kayo ng update, no? So yesterday o last night nag-unboxing ako and then nag-initial testing kaso gumagabi na kaya tinigil ko na, pero inubos ko yung hangin kagabi tapos wala, pinotok ko lang ng pinotok. Tapos ngayon naglo-load ako nito, may problema na agad, hindi siya nag-hold ng air hanggang lang siya, yan lang siya, below 200, so about 160 bar, no? Ang nito, maximum nito is 250 bar. Basta yan yung green, pinakadulo ng green. So pag pinupuno ko siya ng ganyan at tinatanggal ko na yung hangin dito sa pump, PCP pump, bumabalik lang siya dito. Hindi niya kaya mag-hold ng hanggang 250 bar. Yan, hindi ko maintindihan. Kaya tumawag nga ako sa pinagbilang ko nito sa Airgun Depot. Sabi ko, isosoli ko na lang. Soli ko na lang. Anyway, tinatanong ako kung gusto kong palitan or i-switch. Hindi, soli na lang. Okay. Pero bago ko ito isoli, testing ko ulit yung power nito sa labas. Naglagay lang ako ng muzzle brake ng ng bird cage muzzle brake. Kasi ang ingay Ang ingay nito, yung yung silencer or suppressor or yung moderator na ginamit ko kagabi. Kaya nakapag-shooting ako kahit gabi. Sinira nito. Nagkiniklip niya. So tinawagan ko din yung pinagbilang ko noon. Isoli ko daw. I-refund daw niya ako. So I don't know. Siguro kung hindi perfect yung circle noon. Kasi lang 3D printed. So nilagyan ko ngayon ng bird cage muzzle brake. Malakas pa rin. So I don't know. Tignan ko paano ako mag-shooting sa labas. Yan. Okay, we're doing the shooting video with the Hatsan Jet 1 attached to the pump. Because if I remove the hose,
air will escape, and we will be left with only 160 bar. It's at uh, around 200 bar. I tried pumping, but it's losing air, so we'll just shoot with 200 bar, and I'm gonna use my broken. Okay, I'm gonna do shooting video with the Hudson Jet 1 attached to the pump. Eye protection. Here we go. Because if I remove the hose, it will leak. Okay, ready? Around 200 bar. 200 bar. Let's see the damage. Okay, let's see. Through and through. Alright. Entry, no exit. No, it did not enter. Oh yeah, it did. No exit. Okay, so 1.5 cans of paint cans. Okay, I still have 200 bar. Left and low. Look at this shit. Low. Should be very low. Low and center. And my neighbor's dog. The action. There you go. That's why this. Okay guys, final thoughts na tayo nitong Hudson Jet 1. Okay, I really wanted to like this PCP pistol, pero sablay. And blessing in disguise. May reason ako para isoli siya. Yun ang hindi pa kayang gawin sa Pilipinas eh. Yung pag hindi ka satisfied sa product, pwede mo isoli. Well, eto may dahilan kasi nga hindi siya nag-hold ng air more than 200 bar. Yung 250 bar, barang measurement nito, hindi ko alam bakit. 250 bar is 3,000 PSI. So, kaya nito mag 3,000 PSI. Pagka pinapump ko siya, aabot siya ng 3,000 PSI. Pero pag dinisconnect ko na yung pump, babagsak siya below 200. So, hindi niya so malamang itong valve niya rito may problema. So, since this is a brand new gun, and merong guarantee yung pinagbilang ko na 30 days, refund or replacement, tinawagan ko na kanina, tinatanong ako kung gusto kong replacement, sabi ko hindi, refund na, ayoko na. Unang-una, nung tinesting ko siya initially kagabi, nagulat ako, nag-hold to ng air kagabi,
250 bar or 3,000 PSI, no problems. Okay? Pero dun sa 3,000 PSI niya, less than 15 rounds lang na iputok ko. Sabi ko, ang bilis naman, parang mabibitin ka, no? 15 rounds, 15 shots, ubos na agad yung hangin mo or masyado na mababa. Kasi nga maliit yung tangke niya pang pistol lang siya. Okay pa rin sana. Sabi ko, okay pa rin sana yun. Kaso nga lang, every 15 shots, magpa-pump uli ako or gagamit na ako ng isa pang bottle. Masyadong maabala. Sabi ko, doon ko naalala bakit nga pala hindi na ako nagpumuputok ng PCP. Masyadong it's cumbersome, masyadong abala yung PCP. Ang dami mong gagawin Kailangan mo pa mag-pump, kailangan mo i-check yung yung pressure, ganyan. Unlike, mas madali, pinakamadali talaga brake barrel Brake barrel, sawa ka, ka lang. Yung iba, magko-complain, mapapagod ka. Exercise nga yan Kaya I don't mind, maski yung nagpa-pump ako, yung manual na air pump. Wala, I don't mind kasi exercise nga yan di ba? So, ganun din sa brake barrel. So, naisip ko tuloy, hindi na ako pumuputok ng PCP kasi maabala. Plus, mahal siya, mas mahal siya, no? Siya yung pinakamahal CO2, brake barrel, PCP. Pinakamahal yung PCP. Tapos, ba't di ako pumuputok ng PCP? Yun nga, limited ang shots. And meron itong version na yung Hudson Jet 2, no? Dalawa yung air tank niya. Ba't hindi yun ang binili ko? Okay? Kasi sabi ko, kailangan ko lang na maliit na para pag nag-camping ako, madadala ko siya. Gusto ko kasi yung maliit na package. Ito, ang liit lang nito. Yung isa may extrang dito pa. So, pinagpipilian ko, diba, tatlo. Ito, Jet 1, isa lang ang air cylinder. Jet 2, dalawa ang air cylinder. And yung pangatlo, yung Umarex Notos. Ang ayaw ko naman sa Notos, yung silencer niya integrated na, nakakabit na ganyan. So sabi ko, mahaba pa rin siya pag dinala mo. At least ito ang liit lang niya compared sa Notos. Siya yung pinakamaliit. Pero dahil sa experience ko ngayon, baka abangan ko, baka yung Notos na lang habiling ko. Kasi ito, kailangan ko pa bumili ng separate na silencer. Yan, ito, palpak ng silencer na to. Soli ko rin tinatamaan yung baffles. Hindi siya ganun kasentro. So bibili ka pa ng separate. Gusto ko sana yung ganito Kaya ito yung pinili ko talaga, no? Nabi-breakdown siya ng maliit lang. Kasya lang to sa bag talaga. Tapos i-attach mo lang yung silencer. Yung Notos kasi naka-fix na yung silencer. 'Di ba? Tapos walang instrument para gawin mo siyang carbine. No? Hindi ko na nga nagawa yun. Hindi ko na nga napakita. Yan, kasama siyang stock. Ito ang isa sa mga strength nito Wala, i-attach mo lang na diretso Meron ka ng carbine. Unlike yung sa Notos, kailangan mo pa ng screwdriver. Ito. Dali lang Ay, nag-iingay sa taas. Yan, maipit. Siya na, carbine na. Adjustable yung chick riser. May chick riser na adjustable. Magiging carbine na siya. No? Pag ginamit mo to na walang muzzle device like silencer or moderator, napakalakas. Parang may 22. Kaya maganda pala na talaga naka-attach na yung moderator. Yan, carbine. Tapos ito pala, dalawa yung rear sights nito. So, isa lang ang front sight. Pagka ginamit mo siya as a pistol, ito yung ginagamit ko, di ba? Ito, itataas mo. Dali, ayan. Yan. Pagka ginamit mo siya as a rifle, katulad nito, carbine version, ito naman itataas mo. Yan. Ganyan ka mag-sight. So napaka innovative, no? Gusto ko yung mga features niya. Plus yung actual finish niya, yung paint masyadong matibay, para siyang undercoat ng kotse. Rugged, flat black na medyo konting may texture. Kaya sabi ko, gusto ko siya.
Gusto ko yung features niya, yan, mga sights. Gusto ko yung nagiging maliit lang siya. Gusto ko wala siyang tool pag kinonvert mo siya sa pistol or carbine. Yun, gusto ko sa kanya. Ang ayaw ko lang yung performance nga, no? Less than 15 shots. Tapos, ang kaya niya, yung powerful shot niya is 1.5 cans. Parang kayang gawin ng ano ko yun eh. Ng CO2 pistol ko yun eh. 1.5 cans. Diba? And, yun nga, ito, buti sumisingaw. Buti na lang sumisingaw. May dahilan ako para isole. Meron akong dahilan para isole. Kaya, at least na-experience ko siya. And nakita ko rin yung mga cons niya, yung ayaw ko sa kanya. May mga nagko-complain na gusto detachable tong quick fill niya, no? Ito permanente daw, ayaw nila. Ako okay lang. Kaso yung pantakip dito, isa pa yun sa ano ko, napansin ko, yung pantakip diyan, hindi ko alam paano nila naisip yan na ilalagay nila diyan, pero hindi naman na-attach. Mamaya hanapin ko yung pantakip na. Sabi ko mawawala, to. Mawawala to eh. Ilalagay lang yan. Hindi, walang ka-pressure. Kaya kanina pumuputok ako, nalalaglag eh. Wala oh. Wala man lang ano. Sana man lang nakatali yan para hindi mawala. Yun ang una ko sanang gagawin eh. May butas naman. Tatali ko yan dito sa side. Or lagyan ko ng rubber band. Yan, palpak yan. Mali yan. Yung magazine, hindi ko na nagamit kasi maliit masyado yung magazine niya. Ang hirap mag-load. Kaya mas maganda pa mag single loading. Yung safety nito kakaiba, it reminds me of mga Walter, no? If i-flip mo pataas, yan ang safe, no? Hindi crossbolt safety ang ginamit ng safety. Okay lang din sa akin yan. Kanya-kanyang style. Yung grip niya, ang ganda, target grip. Sukat na sukat sa daliri mo pagka yung i-rest mo diyan, no? Finger rest. Ganda, no? What else? Dami nagko-complain na hindi daw to regulated, yung Notos regulated. Ako wala akong problema sa regulated or non-regulated. Kasi para sa akin, pag regulated, masyado na madali. It's so easy na pumutok, no? Pagka non-regulated, pwede kang mag-adjust ng point of aim mo habang buwabagsak yung air pressure mo, mag-aim ka ng higher paunti-unti para tamaan mo pa rin. Ganun ginagawa ko, kaya wala akong problema kung regulated or unregulated, no? Ang concern ko lang dito, mababa yung shot count, tapos maingay, tapos yun nga yung sumisingaw. The rest okay na sa akin eh. Yan talaga, nakakapanginayang lang. Maganda sana. I wanted to like this gun, no? Kaso talagang palpak para sa akin. So, yan po siya, rubberized butt pad sa likod. Marami ako napapanood nag-airgun sa Pilipinas, no? Tinatawag na butt to. This is the stock, guys. Stock po itong katawan, stock. Yung likod, ang butt pad. Ang butt is puwet. So, ito yung butt ng airgun. Okay? Puwet yan ng airgun. Itong katawan niya, stock. Sabi ko lang para hindi tayo pagtawanan ng ibang lahi. Anyway, yun nga, very rugged. Then may rail niya, dovetail yan. Gusto maglagay ng mga accessories. I just wanted a gun na gumagana. Pero isa pa palang gusto ko dito, mura na siya ngayon, no? Sale siya nung nabili ko eh. Mura na siya. Below 200. Below 200 credits to. Plus meron pa akong nakitang 10% off. Kaya sabi ko, okay, sige, bibiling ko. Okay na sana talaga eh, kung hindi lang sumisingaw to. Pwede ko nang pagtiyagaan yung mga nakita kong cons or negative. Pero sumisingaw eh. Pag bumili ka ng bago, in-expect mo, bago. Ibig sabihin, dapat gumagana yan. Anyway, tanungin nyo ako, ba't hindi mo nalang ipagpalit? Kasi sabi ko, na-experience ko na siyang gamitin, no? Na-experience ko na siyang gamitin, no? And hindi ako ganun ka-satisfied. Pwede ko siyang pagtiyagaan, pero hindi ako ganun ka-satisfied. So, might as well, kahit magdagdag ako ng extra cash, yung mas maganda lang bibiling ko. Either Jet 2 or Notos. So, that's it. Hopefully, nag-enjoy kayo sa airgun video na ito. Please
please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. Kasi sarili kong pera ginagamit ko pag puproduce ako ng mga contents katulad nito. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.